Good afternoon sa lahat ng mga nanonood, sa mga kapwa ko co-teacher, sa mga students, at sa lahat ng mga magulang dyan na gusto lang matuto. Nandito na naman tayo sa ating General Mathematics. Ano man ang dahilan, basta't kayo nandyan. Kung kayo may nagutom sa kaalaman o nagutom lang sa aking kagwapuhan, nandito na naman po ang inyong gwapong tutor na si Tutor Ryan para magturo sa inyo ng General Mathematics. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa function, kadugtong ng pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. So ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? So, pagkatapos ng episode na to, dapat ay marunong na kayong mag-add, mag-subtract, mag-multiply, or mag-divide ng functions. Alam nyo na din kung anong ibig sabihin ng composition of function. At marunong na kayong mag-evaluate ng sum, difference, product, and quotient at saka ng composition of function. No? So, start na tayo dahil medyo mahaba-haba ang ating lesson at medyo mas mahirap siya kaysa sa nakaraan. Simulan natin sa pag-define kung ano nga ba ang addition and subtraction muna. Sa numbers muna tayo bago tayo magpunta ng function. No? Tandaan na kapag nag-a-add tayo ng polynomials, kunin lang natin yung sum and simplify by combining like terms. So, ano ibig sabihin ng like terms? Like terms, ibig sabihin lang, pareho ang variable niya, ang exponent ay pareho din, tapos kapag may magkaiba na, hindi natin siya pwedeng pagsamahin. Same with sa subtraction. Take note, ang pwede lang nating ipag-add at ipag-subtract ay ang mga like terms. So, tandaan yan. Pag function ang i-add, ganun pa rin. Para lang tayo nag-add or subtract ng polynomials. So, their sum, denoted by f plus g, is the function defined by f plus g of x equals lang siya sa f of x plus g of x. Magkakaroon lang tayo dito ng dalawang substitution. Para lang tayong kumukuha, nag-e-evaluate ng function gamit ang function. Nung nakaraan, ang sinasubstitute lang natin sa value ng x or ang sinasubstitutean lang natin ay yung x, pinapalitan lang natin ng number. Ngayon, yung mga functions natin, papalitan natin ng mga polynomials. So, kapag naman difference, denoted by f minus g, ito ay ang function na dinedefine ng f minus g of x, which is equal sa f of x minus g of x lang. Yan. So, magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan nyo pa. Halimbawa, meron tayong 4x minus 5 and g of x equals x squared minus 2. Ano nga ba ang sum nila? E di ang sum nila, f plus g of x lang. And then, i-add lang natin yung dalawang function na f of x and g of x. In this case, papalitan natin yung f of x ng value niya, which is 4x minus 5, and yung g of x ay papalitan lang natin ng x squared minus 2. And then i-add natin sila. So 4x minus 5 plus x squared minus 2. Pagsama-samahin yung like terms. So, like terms, kailangan same variable and same exponent. O kaya naman, constant term. In this case, si 4x and si x squared ay hindi sila like terms. Bakit? Kasi yung x na to ay may exponent na 2. Magiging like terms lang sila kapag pareho silang walang exponent and pareho sila ng variable. Si negative 5 at saka si negative 2,
like terms sila. So, pwede silang pagsamahin. Pag inad ang negative sa negative, copy the sign and just add the numerals, the numbers. So, negative 5 plus negative 2 ay negative 7. Nire-arrange ko lang, inuna ko yung x squared, sinunod ko yung 4x, at pag pinagsama si negative 5 at si negative 2, ang makukuha natin ay negative 7. Simple lang, di ba? Parang naaral na natin to nung tayo ay junior high school. Nilagyan lang siya ng f of x plus g of x. Pero technically, addition of polynomials pa rin siya. Kaya nagre-review na lang tayo dito. Kaya simpleng-simple lang talaga ang general mathematics. Ngayon, punta tayo sa difference. If f of x equals 4x minus 5 and g of x equals x squared minus 2, same yung given, hanapin lang natin yung difference f minus g. So sa difference, normally dapat nilalagay itong f minus g. Bakit? Kasi ang f minus g ay iba sa g minus f, pero pareho silang difference. Ngayon, pag hindi siya nailagay, ang i-consider natin is yung naunang function minus yung sumunod na function. Kung ang tanong lang ay find the difference. Pero para hindi kayo malito, ginawa ko nilagay ko ng f minus g. Hindi kagaya sa addition. Sa addition, pareho yung f plus g at si g plus f. Sa minus, sa subtraction, hindi sila parehas. So ano nga ba ang f minus g natin? So ang f minus g natin ay f of x minus g of x. Kunin lang natin yung f of x, palitan natin yung value niya, which is 4x minus 5. And then si g of x, palitan natin ng value niya, which is x squared minus 2. Ayan. Pag ganyan, pwede na natin siyang masolve. Ang problema, maraming nalilito sa gantong operation. May minus kasi sa gitna. So, ang pinakasimpleng paraan para masolve yan, i-distribute natin yung negative sign. Paano distribute? Lahat ng after ng negative sign, papalitan lang natin yung sign niya. In this case, yung x squared positive, magiging negative. And yung negative 2, magiging positive 2. Pag pinalitan natin yung sign niya, magpo-proceed na tayo sa addition. So, let's proceed sa addition. Okay, meron na tayong 4x minus 5. Hindi siya magbabago kasi wala naman siya, hindi naman siya after ng minus or ng subtraction. Ang nagbago lang si x squared, naging negative x squared. Si negative 2, naging positive 2. And then, mag-a-add na lang tayo. Same case. Ang pareho lang, ang like terms lang ay si negative 5 at si positive 2. Si negative x squared at si 4x, wala ka nang kayang gawin dyan kasi magkaiba sila. Kaya pag pinagsama na natin sila, i-rearrange ko lang, inuna ko yung negative x squared. So negative x squared plus 4x. So ito yung positive 4x. Ngayon si negative 5 at si 2, magkaiba sila ng sign. Pag magkaiba ng sign, ipagma-minus. And then, copy the sign of the larger number. So, negative 5 and 2, magkaiba ng sign. 5 minus 2 ay 3. Mas mataas yung number na 5 sa 2. So, copy yung negative. Kaya, minus 3. Ganun lang. So, kung naintindihan yan, kunin ang inyong mga panulat at papel at subukang sagutan ang ating exercise. If f of x equals 3x plus 7 and g of x equals 10x minus 3, isolve natin yung sum and isolve na rin natin si f minus g. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan yan. So, ayan, may mga nakakasagot na. Dami
Ang daming nagsasagot dito. Sino-sino pa kaya ang magsasagot na iba? Tignan natin kung may makakakuha ng tama sa inyo. Yan, nagsagot si Fernan Inoncilio. Sabi niya, ang sum daw ay 13x plus 4 and ang difference na f minus g ay negative 7x plus 10. Tignan natin kung yan nga ang tamang sagot. So, f plus g of x equals sa f of x plus g of x. Palitan lang natin si f of x and si g of x ng kanilang mga values which are 3x plus 7 and 10x minus 3. Let's add similar terms. Si 3x ay pareho kay 10x and si 7 is similar term rin siya kay negative 3. 3x plus 10x is 13x. 3 plus 10 is 13. Lagay lang natin yung variable. 7 and negative 3, similar terms. Ngayon, magkaiba ng sign. So, ipagmaminus. 7 minus 3 is 4. Copy the sign ng mas mataas na number, which is 4. So, very good. Tama. How about the difference? Ay, namali lang ako dito. So, dapat ito ay minus. So, f minus g of x equal siya sa f of x minus g of x, which is 3x plus 7 minus 10x minus 3. I-distribute natin yung negative sign. Makukuha natin negative 10x. And then, itong negative 3 magiging positive 3. So, 3x minus 10x. Ganun ulit, magkaiba ng sign. Mas mataas yung negative, kaya negative yung magiging sagot. And then, subtract lang. 10 minus 3 is 7. Negative 7x. And then 7 plus 3 is 10. So, sana nakuha din ng iba. Madali lang naman yan. Ngayon, magpunta tayo sa product ng functions. Yan, product of functions. Ano bang product of functions? Same lang sa kanina, para lang tayong kumukuha ng product ng polynomials. So, let f and g be any two functions. Their product, denoted by f times g, is the function defined by fg of x, which is equal sa f of x times g of x. So, tingnan natin ang example, ang halimbawa. So, dito, gumamit ako ng FOIL method. Normally, ang mga tanong lang naman pagka-product ay binomial by binomial. And ang pinakamagandang gamitin sa binomial by binomial ay ang FOIL method. Ano yung FOIL method? F, first term, O, outer term, I, inner terms, and then L, last terms. Yung multiply natin. No? So, find the product ng f of x equals 4x minus 5 and g of x equals x squared minus 2. So, tingnan natin kung ano yung magiging product nila. Yan. So, fg of x equals lang siya sa f of x times g of x. Equals siya sa, palitan natin si f of x ng 4x minus 5. Palitan natin si g of x ng x squared minus 2. Kaya yung f of x times g of x natin equals lang siya sa 4x minus 5 times x squared minus 2. At sabi ko kanina, gagamit tayo ng FOIL method. So, 4x times x squared equals 4x cubed. Ano lang naman yan? 4 lang yung number. And then x times x squared equal lang siya sa, pag-add lang natin yung exponent, 1 plus 2, 3. And then, outer, 4x times negative 2 equals siya sa negative 8x. So, negative 2 times 4, negative 8, and then x lang naman yung variable, kaya negative 8x. And then, inner, negative 5 times x squared ay negative 5x squared. And then last, yung L ay last terms, negative 5 times negative 2 equal siya sa positive
10. Ayan. So, nire-arrange ko lang para mas maganda siyang tignan. Mas maganda kasing tignan kapag pababa yung variables natin. 4x cubed minus 5x squared minus 8x plus 10. So, naintindihan ba yon? Madali lang yan. Review lang naman yan ng mga nakaraan nating lesson. Subukan nyo rin sagutan. Yun pa rin yung given. Hahanapin naman natin yung product na 3x plus 7 and g of x 10x minus 3. Hanapin natin yung product ng f and g. Ano kaya yung product niyan? Yan. So, shoutout nga pala sa mga taga San Miguel National High School ng Bulacan. And shoutout din sa Quirino National High School kay Janine K. Cordova, no? Shoutout. Madali lang yan. Subukan yung sagutan. Ano kaya ang sagot dito sa problem na to? Gagamit lang tayo ng FOIL method, no? So, 3x times 10x, and then 3x times negative 3, and then 7 times 10x, and 7 times negative 3. Ano kaya ang makukuha nating sagot? So, tingnan natin kung sino-sino ang mga makakasagot. Ayan, sumagot na naman si Fernan, no? Napakagaling. Ang sagot niya ay 30x squared plus 61x minus 21. At ganun din ang sagot ni Recio Eleniel. Tingnan natin kung tama sila parehas. So, fg of x equals f of x times g of x. Palitan lang natin yung f of x ng 3x plus 7. Nung nakaraan, ang pinapalitan lang natin yung x natin. No? Ngayon, lahat na nang sumama sa x natin, palitan na natin. Kaya, yung 3x plus 7, ipalit natin sa f of x. Yung 10x minus 3, ipalit natin sa g of x. Magiging 3x plus 7 times 10x minus 3. And then 3x times 10x, 30x squared. Outer is 3x times negative 3, negative 9x. 7 times 10x is 70x. And then 7 times negative 3 is negative 21. Combine similar terms or like terms. Ito, parehong x sila. Kaya dapat pwede pa natin silang i-combine. Negative 9 plus 70. Magkaiba ng sign. So, 70 minus 9 is 61. Copy the sign nung mas mataas, which is positive. Kaya ang magiging sagot, 30x squared plus 61x and minus 21. So, ang gagaling ng mga nanonood natin. Punta naman tayo sa division ng function. So, ano ba ang quotient ng functions or sa division? Let f and g be any two functions. Their quotient denoted by f over g is the function defined by f over g of x equals lang siya sa f of x divided by g of x. Pero sa quotient, wag na wag kakalimutan, may restriction tayo kasi meron tayong denominator. Bawal itong maging 0. So, kahit saan naman kahit saang problem, simula elementary kayo, bawal na kayong mag-divide sa 0 kasi walang sagot kapag dinivide nyo sa 0 or maraming sagot. Pwedeng 1, pwedeng 0. Tingnan natin ang example. If f of x equals 4x minus 5 and g of x equals x squared minus 2, find the quotient f over g. So, f over g of x ay equals lang sa 4x minus 5 all over x squared minus 2. Pero huwag kakalimutan yung restriction. Kailan magsi-zero yung denominator? So, pagka ginawa natin tong in-equate natin to sa 0, pwede natin gamitin yung extracting of roots.
na pag nilipat yung negative 2, magiging positive 2, kunin ang square root. Kaya, ang x natin ay bawal maging positive, negative, square root ng 2. So, simple lang. Pero, merong mga sitwasyon na may parehong factor, yung numerator and denominator. In that case, kailangan natin siyang i-cancel out. And, yung kinancel out natin, bawal ding 0 yon. So, isasama din natin siya sa restriction. Natandaan niyo yan, ha? Yun lang naman nagpapahirap sa division yung restrictions. Kasi hindi siya defined sa lahat ng value. Merong mga exception na value ng x. In this case, positive, negative, square root of 2. So, tignan natin kung masasagot nyo tong problem na to. Ayan, if f of x equals 3x plus 7 and g of x equals 10x minus 3, find the quotient f over g. At huwag kakalimutan ng restriction. Try niyong sagutan. Tignan natin kung kaya niyo yan. Restriction yung pinaka-importante dito, ha. Isa pa nga pala, sa quotient, sinulat ko rin na f over g kasi iba yung f over g sa g over f. Kaya dapat, dinedefine natin kung ano yung quotient. Pwede quotient din naman kasi yung g over f. Pero, normally, pagka hindi sinusulat, numerator natin is yung first, and then, denominator natin yung susunod na function. Pero mas maganda kung isinusulat natin ito para mas hindi malito ang lahat. Tingnan natin. Yan, may sagot na. 3x plus 7 all over 10x minus 3. Pero ano kaya yung restriction? Ano kaya yung bawal na value ng x? Kasi quotient to So, bawal maging 0 yung denominator. Saan value kaya pwede 0 yung denominator natin? Tignan natin. Wait lang, ha. So, tingnan natin kung saan value siya magsi-0. So, ang sagot dyan ay 3x plus 7 all over 10x minus 3. At ang restriction, yan, ang galing ni Fernan. Bawal ang x maging 3 over 10. Kasi magsi-0 yung denominator. Bawal yon. Ngayon, punta na tayo sa isa sa mahirap na part ng ating lesson. And this is composition of functions. Pag sinabing composition of functions, the composition of the function f with g is denoted by f of g and is defined by f of g of x. Dito, dapat yung g of x ay nasa domain ng f and also sinasubstitute lang natin yung g of x doon sa x. Medyo magulo, no? So, basahin lang muna natin. The domain of the composition of the function f of g is the set of all x such that x is in the domain of g and g of x is in the domain of f. So, magbigay tayo ng halimbawa. Yan, magbigay tayo ng halimbawa. Kung yung f of x natin, 4x minus 5, and g of x natin ay x squared minus 2, ano ba ang f of g natin? So, ang f of g of x natin ay f of g of x, f of g of x. So, yung g of x natin, kung mapapansin nyo, ito yung f of x. Naging f of g of x siya. So, si x, napalitan ng g of x. Kaya yung x natin sa 4x minus 5, papalitan lang natin ng g of x. Kaya magiging 4 g of x minus 5. And si g of x,
papalitan lang natin ng value niya, which is x squared minus 2. So 4 times x squared minus 2 minus 5. Then distribution, 4 times x squared is 4x squared. 4 times negative 2 is negative 8 minus 5. Combine like terms, equals siya sa 4x squared minus 13. So ano ginawa natin? Una, yung x sa f of x, pinalitan natin ng g of x. Then, yung g of x, pinalitan natin ng function na value niya, which is yung x squared minus 2. And then, sinimplify na lang natin. Dinistribute natin yung 4 and kinumbine natin yung like terms. Naintindihan ba? Dali lang rin yan. Yan ang nadagdag sa inyong kalaman ngayon. So, exercise. Ayan. Napakita ko na yung sagot. Yan, napakita ko na yung sagot. Exercise dapat to eh. So, example na lang rin siya. If f of x equals 3x plus 7 and g of x equals 10x minus 3, find the composition f of g. So, subukan nyo rin munang sagutan. Then, i-check nyo yung sagot kung magiging pareho ba sa sagot natin. Subukan yung sagutan. Habang sinusubukan nyo, ay binabati ko si Cometa Analu. Yan. Si Charles Corais, binabati ko. Yan, yung mga nanonood natin, no? Yung mga live viewers natin. Sana may mga natututunan kayo. Ayan. So, ang sagot natin dyan is 30x minus 2. F of g of x. So, equals lang siya sa f of g of x. Papalitan lang natin sa f of x, yung x ng g of x. So, imbis na 3x plus 7, magiging 3g of x plus 7. And then, palitan lang natin si g of x ng 10x minus 3. So, 3 times 10x minus 3 plus 7, distribute lang natin yung 3. Magiging 3 times 10x, 30x. 3 times negative 3, negative 9. Plus 7. And then, 30x. Combine natin yung similar term. Negative 9 and 7. Negative 9 plus 7. Different signs. So, isusubtract natin pag magkaiba yung sign. Tapos, 9 minus 7. Copy the sign ng mas mataas. 9 yung mas mataas. Kaya, minus 2. So, ang final answer natin is 30x minus 2. Punta na tayo sa part kung saan maraming nahihirapan sa problem solving. Ayan, daming nahihirapan dito. So, Mr. Rojas is a carpenter where he earns 500 pesos in every hour of work. While his wife, Mrs. Rojas, is an online English tutor where she earns 350 pesos per hour and an additional 3,000 as her monthly internet allowance. How much is their total earnings for the month if Mr. and Mrs. Rojas works for 120 hours? So, ang problem, si Mr. Rojas daw ay kumikita kada oras ng 500. Samantalang si Mrs. Rojas ay kumikita ng 350 kada oras. Pero may additional pa si Mrs. Rojas na 3,000 bilang monthly income niya, ay monthly allowance. So kung ang trinabaho nila sa isang buwan ay 120 hours, magkano kaya ang kinita nila? I-solve natin yan. Yan, so i-solve natin. Kung X yung nagre-represent ng number of hours na nagtrabaho sila, dahil si Mr. Rojas, ito yung inaral natin nung nakaraan, ay kumikita kada oras ng 500, so ang function na nagre-represent ng kinikita ni Mr. Rojas ay 500x. Samantalang, kay Mrs. Rojas, ang kinikita niya kada buwan ay 350x
plus 3,000. So, 3,000 yung kanyang monthly internet allowance. So, let's add the two functions. F of x plus g of x ay equal sa 500x plus 350x plus 3,000. Ayan. So, pagka pinagsama natin to, makukuha natin is 850x plus 3,000. And then, ito na yan, 850x plus 3,000. Sabi kanina, nag-work sila for 120 hours. And then, substitute lang natin yung 120 sa value ng x. Kaya ang 850 times x plus 3,000 ay equal sa 850 times 120 plus 3,000. Ito, pag sinolve natin sa ating mga papel, makukuha natin ay 102,000 plus 3,000 ay equal sa 105,000. Ganyan ang application ng operation on functions. Pero pwede rin na isolve nyo muna yung kung yung last week lang kayo naka-attend, hindi kayo naka-attend ngayon, or kung gusto nyo i-check kung natuto kayo nung nakaraang linggo and natuto rin kayo ngayon, meron pa tayong pangalawang solution. Ang pangalawang solution natin, isosolve muna natin yung f of 120, kung magkano ba yung kinita ni Mr. Rojas, and yung g of 120, kung magkano ba yung kinita ni Mrs. Rojas, bago natin sila pagsasamahin. Kanina, ang ginawa natin, pinagsama muna natin sila bago natin sinolve yung kinita nila. Ngayon, isosolve muna natin yung kinita ng bawat isa bago natin pagsasamahin. Kay Mr. Rojas, 500x, kaya 500 times 120 ay equal sa 60,000. Samantalang kay Mrs. Rojas naman ay 350x plus 3,000. So 350 times 120 plus 3,000. Pag minultiply natin yung 350 and 120, ang makukuha natin ay 42,000. Idagdag natin yung 3,000, equals lang siya sa 45,000. Pag pinag-add natin yung 45 and 60,000, ang makukuha natin ay 105,000. Same lang dun sa nakuha natin kanina. So, ganyan ang kasayahan sa math. Kahit ilang beses kang matuto or kung marami kang mang alam na paraan para masolve ang isang problem, pareho lang ang makukuha mong sagot. Pag magkaiba, may mali doon. So, kaya dapat matuto tayo ng kaalaman sa mathematics. Kaya bago ako magpaalam, subukan yung sagutan to sa inyong mga tahanan. The cost in pesos of producing X tools by a company is given by C of X equals 1,200X plus 5,500. Magkano kaya yung cost ng 100 tools? And magkano kaya yung cost ng 101 tools? Tapos, hanapin nyo yung difference between the cost of 101 and 100 tools. Ayan, nasulat ko pala yung sagot dito, no? Pero, isipin nyo kung paano yan na-solve. I-try nyo i-substitute kung ganyan din yung makukuha nyo. Ito na yung mga sagot. Tingnan nyo sa inyong mga tahanan kung makukuha nyo ba yung mga tamang sagot na yan. Ayan. So, sa muli, ito ulit si Tutor Ryan. Pero bago ako umalis, sinasabi ko lang na next week, baka mag-extend tayo ng oras. Sa ngayon, medyo maiksi lang tayo. Nung nakaraan, medyo maiksi rin din tayo. Pero sa susunod, ang pag-aaralan natin ay rational function, rational inequality, rational equation. Paano kaya natin yun mapagkakasya in 40 minutes? So, medyo mag-extend lang tayo, pero para sa kaalaman, kayang-kaya natin yan.
huwag kakalimutang manood ng basic calculus mamaya at saka business mathematics. Mamaya din yan kasama si Sir Eljun at si Tutor Rom. And then sa basic calculus naman ay si Tutor Zara at si Tutor Erwin. Ngayon kung may komento man kayo or may gusto man kayong tanong sa akin, maaari nyo akong kontakin sa ryan.esdolatan@deped.gov.ph or sa facebook.com ryan.esdolatan. So, ngayon kung may komento kayo sa paraan ng aking pagtuturo, maaari nyo iscan itong QR code at mag-comment kayo doon. At ito nga pala si Tutor Ryan na nagsasabing ang operation sa function ay kayang-kayang pag-aralan. Pero ang mahalin ka kailan kaya niya matututunan? So, see you ulit sa susunod na Biyernes, October 1, 2021. Hanggang dito na lang ulit. So, paalam!